Mahal pa ba natin ang sarili nating wika? Si Jose Rizal ba ay nakangiti sa kinalalagyan niya ngayon? Ngayong araw malalaman natin. Tayo ay magtatanong sa ilang Pilipino kung marunong pa sila magsalita ng purong Tagalog. Sasagutin nyo lang po ng pure Tagalog. Okay. Yung tanong. Yan po yung tanong. Okay. Tagalog na kagad? Oh, pure Tagalog po, walang English. Okay. Salitang hero. Even pati, Parang challenge lang. nung nagka-COVID kasi may mga business kami na may mga negosyo kami na nagsara din. So, Bakit natigisuso ako? So, ay, bayan na. Parang tayo mag-tropa. Una pa lang, so ayun nga. So, ano ba epekto sa akin ng pandemic at paano ko nga ba ito nalampasan? Ano na nga dito, ang unang epekto sa akin ng pandemic is, yun nga, maraming advantages. Ay, yun na. Maraming ang opinion ko po is English. yung opinion ko po ay merong hindi patas na bigayan sa mga ayuda. Halimbawa na lang sa pagkain tapos sa pera kasi nakita ko to sa pamilya ng tito at tita ko kasi may trabaho sila para silang gwardiya, may work sila. 'Di ba sabi nga kapag may work. Hindi ko alam kung mali ako, paki-correct na lang. So yun, para silang may trabaho, guard silang dalawa. Di sila yung mga anak nila, hindi sila nakakuha ng pera tsaka pagkain kasi nga ang sabi merong both parehas na magulang nagtatrabaho. Naka-apekto yung pandemic. Sorry pa. Ulit. Naka-apekto po yung pandemic for me kasi nag-quarantine po tapos nanibago po ko kasi hindi na. Bago po yung buhay ko po sa nung pandemic kasi
maraming nagsara po ng mga store like ganun. Parang yung pamilya ko is nahirapan dahil sa pandemic na yon kasi tulad ng pag-commute is mas nahihirapan yung magulang ko kasi iilan lang yung mga sasakyan na dumadaan sa kanyang work. Then nasolusyonan namin yun kasi parang nagtulong-tulong kami din. Parang ginawa namin yung nawawala ko. Naka-apekto yung pandemya sa akin sa pamamagitan ng pagbaba ng aking tiwala sa aking sarili. Na isolba ko to or nagawan ko to ng paraan sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga ibang tao, sa pakikipag-usap o pagkakaroon ng refleksyon sa aking sarili. Para sa akin yung epekto ng pandemic, parang gumana ay may oras na akong mag-exercise at saka maganda mag-exercise lalo na nagbabike ako, walang usok. Tsaka hanggang ngayon parang nasanay na ako. Nakaraang pandemya po, apekto po nun sa akin. Wala po masyado kasi sanay po akong magdiban po mag-isa. Naglaro po mag-isa, kung ano-ano pong ginagawa ko po mag-isa. Pero dahil din po doon, mas lalo po akong naging mahiyain po, lalo na po sa iba. Dahil nga po wala po akong interaction. Financially may impact, may epekto din sa sa lifestyle namin. At madalas nasa bahay lang. Madalas ay nasa mga cellphone. So yung interaction kasi. Sa nakaraang pandemya, ako ay nakaranas ng depression at mas nasanay ako na nag-iisa. Mas gusto ko na nag-iisa at hindi ko kilala ang sarili ko sa panahon yun. Hanggang ngayon ay hinahanap ko pa rin ang sarili ko. Ngunit dahil sa tulong ng aking mga nakilalang kaibigan sa pagtapos ng pandemya, ay unti-unti ko lang nare-resolve ang aking mga problema at nahahanap na muli ang saya sa aking buhay. Pakikisalamuha sa anak ko, asawa ko, kaibigan namin na limit na nagkaroon din ng epekto. Naapektuhan po ng pandemic yung buhay ko po sa pamagitan ng nahirapan po ako makapag-socialize. Nahirapan din po ako mag-adjust sa lifestyle kasi po sa quarantine, bawal na po lumabas. So, puro lang po kain, tulog, laro, manood po ng TV para po ma-update po sa news tungkol po sa pandemya. Tapos, naging way ko po para, Maraming opportunidad nga yung pandemic kasi nga, yun nga, alam mo yun, marami, pwede kang, hindi naman sa pag-ano, yun nga, isang pindot mo lang is makukuha mo kagad yung sagot and yung tawag dito wala ako, tikla kaya. Ang suggestion ko dito ay dapat kahit na yung kahit na yung dalawang parents ay magulang nagtatrabaho, dapat patas pa rin yung pagbibigay sa mga may trabaho kahit may trabaho man o wala, dapat patas pa rin yung pagbibigay ng mga ayuda. Kasi paras tayong nasa pandemic paras tayong may mga pinagdadaanan. So dapat patas ka magbigay. Ay,
nabago po yung lifestyle ko kasi po nanibago po ulit ako sa new Tagalog guys. Sorry. Tagalog. Ang naging paraan ko po para ma-resolve po yung problema ko na po ito. Mas binigyan ko po yung sarili ko ng time para po mag-exercise sa bahay. Like push-up, sit-ups, tapos para naman po sa mga pagkain, mas pagdating po sa kanin, mas nililimitahan ko po yung sarili ko. You know? Bagong normal. Kontento ka na ba sa sagot mo? Wait lang po yan. Naano ko pa eh. Bagong normal. Nakatulong po yung yung sa gobyerno, which is yung nagbibigay ng relief food. And then, yun po, yung para mga nagbibigay lang po ng food. Dahil po sa nakalipas na pandemya, nagkaroon po tayo mga Pilipino ng disiplina sa ating sarili. Naging mas malinis po tayo at maingat sa ating mga ginagawa. At bukod po doon, naging mas malapit po tayo sa Panginoon sapagkat sa Kanya tayo lumapit sa panahon ng pangangailangan natin. Ang naging buhay ko noong pandemya ay tahimik. Ako ay nagpakasasa sa aking mga kinahiligan ng aking kabataan tulad ng pagbabasa at pag-ehersisyo, pag-e-ehersisyo. Dahil may espasyo naman sa aming bahay at mayroon naman akong mga kagamitan. Ginamit ko na lang ang aking oras sa mga ganitong makabuluhang bagay. Ayun lang. Well, many Filipinos struggle to speak pure Tagalog, a challenge rooted in the deep Spanish and American influences on our culture and language. The rise of social media has further diluted our native tongue. However, the true danger lies not in the difficulty, but in allowing our language to fade. If Tagalog disappears, so does a vital part of our national identity. It is crucial that we actively preserve and promote our language, ensuring it thrives for future generations.